So, nandito sa atin yung bagong-bagong OnePlus Pad 3 at ito yung first OnePlus tablet na i-review natin dito sa channel at maraming nagsasabi na ito yung pinakamagandang Android tablet sa ganitong presyo na pwede nating mabili ngayon. At pwede daw pang replace to sa iPad Pro ng Apple. So, titingnan natin kung accurate yan. Pero bagong lahat, dun muna tayo sa pricing. So, may dalawang configuration na pwedeng pagpilian dito sa OnePlus Pad 3. Yung una ay yung 12 256GB, 35,990 pesos. Yung 16 512GB naman ay 39,990. Pero sa Digital Walker, from June 30 to July 13, 2025, meron silang pre-order freebies na kapag nag-order ka ng kahit anong configuration, meron kang stylo pen plus folio case. At lahat yan, i-unbox natin sa video na to. Okay, so ito guys yung box ng OnePlus Pad 3. Napakasimple lang naman, color white, tapos meron tayong red accent kagaya dati. Tapos nandito sa atin yung Storm Blue na 12 256GB. Yung Pad 3 agad, yung makikita natin pag open natin ang box. Tapos may makikita tayo sa may bandang ilalim na maliit na document sleeve na color red. Tapos merong laman yan na documentations at USB-C cable. Okay, yun lang. Wala na tayong charging brick na makikita sa box. Tapos, nandito na rin yung folio case na kagaya na sinabi ko kanina, freebie lang kapag nag-pre-order kayo sa Digital Walker. Tapos, itong folio case na to ay may 5 modes kaya napaka-useful. Tapos, dahil magnetic, madaling ilagay sa Pad 3 at hindi makakadagdag sa lapad ng tablet. Ito naman yung stylo pen. And again, freebie din to sa pre-order promo ng Digital Walker. So, ito na yung ating OnePlus Pad 3. So, tanggalin ko lang dito sa case. At makikita ninyo na matte yung likod natin. Tapos, meron lang tayong OnePlus na branding or logo doon sa may bandang gitna. Yan. Tapos, almost gray. Depende talaga sa tumitingin tsaka sa angulo. Pero, kung minsan, talagang mahalata mo na may pagka-blue yung kulay niya. Tapos, sobrang simple lang talaga. Again, matte lang siya. Pero, kapitin siya ng smudges tsaka ng fingerprints. So, mas maganda talaga palaging merong folio case para hindi magmukhang madumi yung likod nito. Tapos, meron tayong pogo pins na makikita dito sa may ilalim at para naman yan dun sa kanyang smart keyboard case. Hindi ko maipakita kasi wala ako nun. Pero, malamang sa malamang soon ay magiging available din yan sa Digital Walker. Tapos, medyo nagbago yung design or format ng ating camera dito sa likod. Mas simple na ngayon. At ang isa sa talagang nakakabilib dito sa Pad 3 ng OnePlus ay yung sobrang nipis na form factor nito. 5.97mm to be exact. At sobrang gaan din kasi 675 grams lang to be exact. So manipis, magaan, sobrang comfortable gamitin yung tablet na to. So dito sa may right side, makikita natin yung ating volume up and down buttons, tapos yung ating mic, tapos dito sa may bandang ibaba, yung pang-connect or magnetic part para dun sa ating stylo pen. So pwede nating maikabit dito magnetically at matcha-charge na rin yung ating stylo pen. Dito naman sa may left side, wala tayong makikitang kahit ano, malinis na malinis. Dito naman sa may top part, makikita natin yung ating power lock button, yung ating 4 na speakers. Yes, 4 po yan dito sa taas pa lang. Kasi meron tayong 4 na woofers at 4 na tweeters. So, yung nakikita nyo ngayon ay 2 woofers tsaka 2 tweeters. So, dito sa may ilalim, ganun ulit. 2 woofers tsaka 2 tweeters. So, all in all, 8 yung ating speakers dito guys. So, ganun katindi yung tablet na to. Tapos, meron ulit tayong microphone dito. So, meron tayong dual microphone dito sa Pad 3. Tapos yung USB-C port, yan. Hindi ko lang sure kung bakit hindi pa nila ginitna. Medyo awkward yung itsura pero wala, ganun talaga. Pero at least, diba? Manipis yung ating tablet. Tapos itong Pad 3, naka Wi-Fi 6 na rin. So mabilis yung ating Wi-Fi connection dito at mag-e-enjoy talaga tayo sa paggamit, lalo na sa pag-browse sa internet kung gagamitin natin to if ever sa school or sa work. Tapos makikita ninyo dito sa harap na napakanipis at proportion talaga yung ating bezel sa bawat side. So yung ating selfie camera ay nasa loob ng bezel. So wala tayong notch dito or punch hole selfie camera. Talagang sobrang proportion na proportion. Ngayon, pag-usapan natin ng display at isa na siguro to sa main aspect nitong Pad 3 at isa na rin to sa pinakamagandang part ng tablet na to. Kita nyo naman, maliban sa malaki,
napakaganda talaga ng color reproduction. So meron tayo ditong 13.2 inch na IPS LCD, 3.4K yung resolution, so 2400 by 3392 yan. Tapos 12-bit yung ating color at 144 Hz yung ating refresh rate. So compatible na to or may support sa Dolby Vision at 900 nits yung ating peak brightness at pagdating nga sa color accuracy, 98% yung kanyang DCI P3 color coverage. So kaya sinabi ko kanina, sobrang ganda ng kulay ng tablet na to. So mag-enjoy tayo sa media consumption. Ang isa lang siguro sa kailangan ninyong tandaan, hindi 16:9 yung kanyang aspect ratio kagaya ng mga iPad sa ngayon. So halimbawa ito, nakikita nyo wala tayong black borders kasi zoom ko na yan. Pero kung magpa-play tayo ng 16:9, makikita ninyo meron tayong medyo makapal-kapal na black bars dun sa taas at saka sa ibaba. So kailangan pa nating i-zoom yan para mawala. So malaki-laki at maraming details yung pwedeng mawala kung mag-zoom tayo. Pero if ever man na hindi, okay lang kasi ang laki naman ng display ng tablet na to at kitang-kita pa rin natin kahit hindi natin i-zoom. At speaking of media consumption, makikita nyo naman dito sa Netflix na yung max playback resolution natin ay Full HD. Tapos marami siyang support na codec. Yun nga lang sa HDR, wala siyang support. Pero at least, ma-maximize natin, ma-utilize natin mabuti yung kanyang magandang display. Ngayon pagdating sa display settings, meron tayong tatlong color modes na pwedeng pagpilian. Yung natural, tapos yung pro, at saka yung vivid. Tapos pwede pa nating timplahin yung kanyang color temperature. Tapos dun naman sa screen refresh rate setting, meron tayong tatlong option. Auto-select para yung kanyang OS na yung bahalang mag-set ng refresh rate na kailangan sa ginagawa natin. Standard kung 60Hz lang yung kailangan natin para makatipid tayo sa battery. Tapos high para isasagad niya talaga to 144Hz yung refresh rate kung kinakailangan. So ibig sabihin guys, yung refresh rate nitong tablet na to ay hindi palaging naka 144Hz. So keep in mind lang sa mga apps na hindi kailangan ng ganong kataas na refresh rate, malamang sa malamang 120Hz lang. Tapos hindi LTPO yung ginamit nilang panel dito, LTPS lang. So hindi aabot ng 1Hz yung ating refresh rate. Malamang sa malamang ay hanggang 30Hz lang. Pero kahit ganun, napakatipid pa rin po sa battery ng tablet na to. Mamaya pag-uusapan natin kung ilang SOT nakuha natin dito sa Pad 3. Meron pa tayong ibang features dito sa kanyang display settings. For example, yung image sharpener tsaka yung video color boost. Pero tandaan nyo lang na kung i-enable nyo yung mga features na yan, gaganda nga yung quality, pero syempre, mas magiging magasto siya sa battery consumption. Okay, so pag-usapan natin ngayon yung kanyang battery. So napakalaki guys ng battery capacity ng tablet na to. 12,140 mAh at capable sa 80 watts na charging speed. At imagine, napakalaki ng kanyang battery capacity pero napakanipis ng form factor. Ganun kaganda itong Pad 3. Pero hindi lang siya sa numbers maganda. Tingnan nyo naman yung actual SOT na nakuha natin. 16 hours and 9 minutes guys. Ito yung pinakamataas na SOT na nakita ko sa isang Android tablet. Usually yung ganito kataas na SOT, nakikita lang natin sa mga Android phones. At may tuturing ko na napakagandang SOT nun para sa isang phone. Pero para sa isang tablet, sobrang ganda yan guys. Kasi ang may ko-consider kong magandang SOT sa isang Android tablet ay 12 hours or 10 to 12 hours. Pwede na. Maganda na yon. Pero ito 16 hours. So hindi siya talaga ganun kadaling malobat. Lalo na kung gagamitin natin to sa work, sa school, hindi po tayo mag-aalala na kailangan nating i-charge agad-agad or magdala ng power bank kasi malamang sa malamang 2.5 days itatagal ng battery nito. Ngayon pagdating sa kanyang charging speed, nagulat ako kasi ang laki ng kanyang battery capacity pero 16 to 100%, 1 hour lang and 39 minutes ko na charge etong tablet na to. And take note na hindi official OnePlus charger yung ginamit ko, Ugreen 100 watts na GAN charger lang. Pero kumagat siya, mabilis yung charging, ganun lang yung inabot kahit sobrang laki ng capacity. Okay, so dun tayo sa performance itong Pad 3. So, naka ColorOS 15 na tayo out of the box. So, Android 15 na yan. Tapos, si Snapdragon 8 Elite yung ating chipset at yun yung flagship chipset ng Snapdragon sa ngayon. 12GB LPDDR5X yung ating RAM. Pero kung 16GB LPDDR5T yung ating
RAM. Mas mabilis po yun kaysa dun sa LPDDR5X. Mas mabilis ng siguro mga 500 MHz. So, ramdam natin yung bilis ng pag-load ng mga apps. Kung 16 GB na configuration yung pipiliin natin. Pero enough na yung 12 GB na LPDDR5X para sa mga mabibigat nating applications. Tapos, kahit anong configuration na piliin natin, UFS 4.0 yung storage type na meron dito. Ngayon, pagdating sa RAM, meron tayong tinatawag dito na RAM expansion. So, pwede tayong mag-add ng 2 times ng RAM na meron tayo dito sa OnePlus Pad 3. So, sa ngayon, meron akong 12 GB na physical RAM. So, pwede niyang doblehin. In total, pwede tayo magkaroon ng 24 GB of RAM. Pero tingnan natin yung epekto niyan sa kanyang actual performance gamit yung Antutu. Ito guys, sinukuha natin kapag naka-off yung ating RAM expansion, 2,610,278. Sobrang taas ng score na yan para sa isang Android tablet. So kahit anong application, yung gusto nating i-run dito sa tablet na to, hindi po tayo mag-aalala kasi kayang-kaya niya almost lahat. Almost 100% ng apps ngayon, kayang-kaya niya. Tapos, ang maganda pa rito, kung titingnan niyo yung temperature, 31.5 degrees yung ating starting, pero natapos siya 34.4 degrees lang. So, hindi rin ganun kabilis uminit yung tablet na to. Ngayon, itry natin kung anong magiging epekto sa performance kapag ginamit natin yung RAM expansion. Okay, so ito yung ating final score. Medyo weird talaga kahit yung Antutu na weirdohan kasi umabot tayo ng 4,055,189. Kaya may message dyan na current performance of the device is obviously beyond the normal level. The device may have adopted up-to-date technology or is suspected of cheating. Hindi ko sure kung bakit ganun yung nangyari. Pero yan po yung score natin kung gagamitin natin yung RAM expansion. Wala tayong data tungkol dun sa kanyang thermals kapag ginagamit natin yung RAM expansion. Pero kung ako lang naman sapat na sa akin yung 12 GB na physical RAM. Pero to make sure lang, tingnan natin yung wildlife stress test. So makikita ninyo dito sa result ng ating wildlife stress test na 6% lang guys yung nabawas sa ating battery percentage pagkatapos ng napakabigat na benchmark na yun. Tapos yung kanyang temperature nakakabilib, 3 degrees lang yung nadagdag. So again, confirmation lang to na talagang hindi ganun kabilis uminit itong Pad 3. Ngayon pagdating sa gaming dito sa Racing Master, kayang-kaya niya yung sagad na performance, naka-realistic din yung mode natin, pero syempre 60 FPS lang yung sagad na refresh rate or gameplay dito sa game na to. Pero nakakatuwa na na-generate niya lahat ng graphics, kayang-kaya niya kahit yung sagad na setting natin. At sa actual gaming, wala tayong struggle talaga na ma-feel sa kanya. So, expected naman yan sa chipset na to. So, mag-enjoy tayo dito sa gaming kahit anong gawin natin. Media consumption, productivity, gaming, wala po tayo magiging problema dito sa OnePlus Pad 3. So, pakita ko lang sa inyo ilang mga features ng ColorOS 15. So, for example, kapag nagbukas tayo ng isang application, halimbawa itong Google Chrome, so kahit anong apps yung buksan natin, makikita ninyo na dito sa may bandang itaas, ayan, meron tayong 3 dots na pwedeng pindutin, parang sa iPad OS. Tapos pwede tayong mamili kung gusto natin mag-split view, mag-floating window, or i-close yung application na nakabukas sa ngayon. So, halimbawa, split view, pwede na tayong mamili ng isa pang application na gusto nating buksan. So, for example, buksan natin yung WPS. Ayan. So, dalawang application yung pwede nating gamitin at once. So, maganda yan for productivity. And imagine, 13.2 inch yung size on display. So, ang laki pa rin ng space natin kahit dalawa yung application na ginagamit natin at once. Tapos, pwede rin gamitin yung dalawang fingers natin mula dun sa taas, magsaswipe tayo pababa. So, parang hihiwain natin guys yung display. Ganyan. So, pwede na tayo mamili ngayon ng isa pang application. So, isang option yon. At up to 3 applications yung pwede nating buksan at once sa kanyang split view. Meron din tayong double tap to lock, tsaka double tap to wake, at marami pang iba na pwedeng gamitin na features sa kanyang setting. Ang mga cons lang na nakita ko dito sa tablet na to before tayo mag-end sa review ay una,
wala tayong SIM tray dito. So, wala tong support sa 4G at 5G SIM. Wala ding support sa eSIM. Tapos, hindi din tayo pwedeng maglagay ng micro SD card. So, hindi expandable yung kanyang storage. Isa pa, wala din tayong biometrics maliban sa PIN, password, pattern, at saka face unlock. Pangatlo, na hindi ko nagustuhan ay wala tayong screen protection dito. Ang tinutukoy ko ay Corning Gorilla Glass protection. So, wala tayong ganun. Wala din tayong pre-installed na screen protector dito. So, bili agad tayo ng tempered glass kung meron na. Tapos, wala rin dineclare ang OnePlus na major Android upgrades or kung ilang years yung magiging support nila sa security patches para dito sa Pad 3. Pero knowing OnePlus, talagang generous naman sila pagdating sa software update. So tingnan natin guys, kung ilang years yung pwedeng abutin ng tablet na to sa mga susunod na news ng OnePlus. Pero sa ngayon, wala ako nakita sa kanilang website. Pero other than that, wala na akong makitang cons dito sa tablet na to at highly recommended talaga siya kung gusto natin ng napakabilis na tablet, talagang flagship specs na tablet. Itong OnePlus Pad 3 marirecommend ko sa inyo kasi mura lang siya kung ikukumpara sa ibang brand. Halimbawa, Samsung o kaya yung Apple iPad. Kung hindi naman natin talaga kailangan ng iPad OS o kaya ng One UI, bakit hindi na lang Pad 3 yung bilhin natin? At same din yung performance na makukuha natin. So again, merong pre-order freebies ang Digital Walker para sa tablet na to. Nandiyan yung link sa description box sa baba para sa additional information at details. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing or reviews. This is Sulit Tech Reviews.